umabot na po sa mahigit 42,000 ang mga kaso ng dengue dito sa ating bansa. Mula po yan Enero hanggang ika-8 ng Hunyo. At ayon po yan sa Department of Health. Sa gitna niyan, muling ipinailala ng DOH na hindi pa nila iniendorso ang paggamit ng halamang tawa-tawa o tawa-tawa kung tawagin ng iba bilang gamot laban sa dengue. Nakatutok si Julio Segovia. Kinikilala ng Department of Health ang bisa ng medicinal plants o mga halamang gamot. Pero ang tawa-tawa, kailangan pa raw masuring maigi. Kahit ang inisyal na pag-aaral ng mga eksperto sa UERM ay nagsabing nakakatulong ito sa mga pasyenteng may dengue. Hindi natin yun pinopromote, but at the same time, we are not prohibiting it. So in short, hindi natin may promote yun kasi we have to have, pag i-promote natin, dapat meron na tayong parang basis or proof that it is really medically effective and at the same time safe. Sa ngayon, may 10 herbal medicines daw na rehistrado at lisensyado ang Food and Drug Administration. Kabilang ang lagundi na gamot sa ubo at 10 na panlaban ng masasakit ng tiyan. Ang mga gaya nito, subok daw na epektibo dahil dumaan sa matinding pag-aaral at mabusising pagsusuri. Importante kasi yung herbal medicine kasi it will give our country a source of improvement in terms of biotechnology. We also advocate that herbal medicine undergo proper quality control, testing. Sabi ng dalawang dating health secretaries, mahaba-haba pa ang bubunuing pagsasaliksik bago maideklarang medicinal plant ang tawa-tawa. Mahirap talaga mag-validate ng claims of cure for anything. And it will require a much larger study for a longer period of time. Meron naman tayong proseso for determining kung tama bang gamot yun o hindi. And in the same way that we demand drugs to undergo this kind of testing, dapat ganun din yung tawa-tawa. Dahil wala pa talagang gamot sa dengue, panay ang paalala ng DOH sa publiko, lalo pa tag-ulan na naman. Sa Cebu na number 1 sa Region 7 sa may pinakamaraming na dengue, umabot na sa 1,000 ang tinamaan mula Enero hanggang kasalukuyan. Pero mababa pa rin daw kumpara sa naitala noong 1 taon. Gayunman, pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan doon ang pagpasa ng anti-dengue ordinance na layong parusahan ang mga taong hindi maglilinis ng kanilang kapaligiran. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.